Sa iba pang balita ay kinukonsidera ng grupong Kilusang Pilipinas muna ang mga kabataan bilang mga bayani. At kasabay ng pagunita sa Araw ng Mga Bayani, inilunsad ng naturang organisasyon ang kanilang layuning hikayati ng mga kabataan na magkaroon ng pakikisalamuha sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Si Israel Adriatico para sa detalye ng balita. Kasabay ng pagunita ng Pambansang Araw ng Mga Bayani, binigyang diin ng Kilusang Bayan muna ang mga salitang kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Sa ginanap na soft launching ng Pambansang Kilusang Pilipinas muna, pinaliwanag nila na malaking bagay na pinagbuklod sila sa adhikaing isulong ang isang lipunan na may paninindigan at mahalin ang bansang Pilipinas. Nais natin na buhayin yung ganon na pagsisikap, pagmamalasakit at patriotismo ng ating mga bayani. Hindi, ang bayani diyan ay bayani lahat. Lahat ng mga nagsakripisyo, lahat ng henerasyon na sumama upang patibayin ang ating pagiging isang bansa. Kaya nais natin na buhayin ulit yung ganon na kagitingan. Nais natin na buhayin ulit ito sa harap na napakaraming pagsubok at sa harap ng napakaraming kailangan na ayusin. Ang adhikain ng nasabing grupo ay para pukawin ang henerasyon ng mga kabataan ngayon na hindi na nangingibabaw ang pagiging makabayan at unahin ang bansa, ang mga kababayan natin. At upang magawa ito, bigyan natin sila ng awareness o sapat na kaalaman kung bakit nga ba pinaglaban ng mga bayani natin. Kaya ginawa rin natin ito sa mismong araw ng mga bayani. Kinukonsidera rin ng grupo na ang mga kabataan ngayon ang ating makabagong bayani. Sama mga kabataan, tulad ng nabanggit nga ni Rizal noon na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, hindi nawawala sa atin yun. Pero kasama dito ang lahat ng mga kababayan natin na nagbuwis ng buhay nila, ng dugo at pawis. Kasama dito ang mga frontliners natin nitong nagdaang pandemya. Gayon din ang mga nagtataguyod ng ating ekonomiya. Gayon din ang mga magulang natin na nagtataguyod sa ating mga kabataan ngayon at patuloy na inilalaban ang ating mga kabuhayan. Ngayong araw ang unang pagkakataon na formal na ipinakilala ang Kilusang Pilipinas muna at may plano silang ipakilala ito sa lahat ng panig ng bansa. Naimbitahan naman si Raymond Bagatsing bilang espesyal na panauhin sa nasabing aktibidad at iminungkahi niya ang kanyang saloobin patungkol sa mga kabataang mas nahuhumaling sa mga banyagang palabas o entertainment. I think yung kailangan natin i-inspire, hindi lang politically, pati sa entertainment industry. Kung tayo ay gagawa ng sarili natin mga K-pop, gagawa tayo ng mga programang mga kabataan, kasali natin sa TikTok, kunyari sa ganyan, sa mga social media, sa Instagram, may mga festivities tayo na masasaya. Dahil kailangan ng kabataan ng masasayang bagay. Hindi naman sila pwede maging seryoso nilang bigla. Kailangan i-integrate natin yon. Di ba? Ilagay natin yan sa mga i-inspire natin ng mga writers, mga singers, mga dancers, mga filmmakers, mga makata, di ba? Mga otor, pati mga banda, lahat yan. Dapat isali natin yung mga mensahe sa kanilang mga kanta, sa mga pelikula, sa mga television shows, sa mga sayaw. Di ba? Kailangan ma-integrate yung... Bilang kabataan naman, ayon kay Giselle, isa sa problema ng mga kabataan umano ngayon ay nakakalimutan na ang paggunita, pag-alala at pagbibigay halaga sa ating mga bayani. Ano ko lang napapansin ko lang, siguro nakakalimutan na nila. Actually, hindi lang National Heroes Day, hindi lang siya sa bayaning namatay 200 years ago, 100 years ago, yung mga bayaning namatay sa gera, mga mga nurses natin, nasa medical field natin, yung mga nasa kalsada, they are all heroes, we are all heroes. So, i-commemorate natin tong araw na to para sa mga tao na tumutulong, nagbibigay ng service para sa kapwa Pilipino, hindi lang sa mga Pilipino na nagbuwis ng buhay long time ago, pati sa mga Pilipino na nagbubuwis ng buhay, ng sakripisyo, ng effort para sa mga Pilipino po ngayon. Nais ng Pilipinas muna na ang mamumuno sa gobyerno ay mayroong takot sa Diyos, dedikasyon sa sambayan ng Pilipino at dalisay ang pagmamahal sa inang bayan. Nagpaabot naman ng mensahe ang mga miyembro ng Pilipinas muna sa mga mamamayan sa bansa na dapat mahalin ang bansang Pilipinas at dapat tangkilikin ang sariling atin. Ang mensahe po natin ay ganito. Unang-una, mahalin natin ang ating bayan. Napakaganda ho ng Pilipinas. Pangalawa, pangalagaan po natin ang ating sarili
pangalagaan natin ang ating komunidad at lalo't higit pangalagaan natin ang ating mga kapwa Pilipino para tayong lahat ay sama-samang umunlad, sama-samang maging bahagi ng isang bayang malaya at isang bayang nagkakaisa. Sa mga kasama kong kabataan at gayon din sa mga kababayan natin na may pagmamahal sa ating bayan, ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating bayan. Ipakita natin unang-una sa pagtangkilik ng mga lokal na produkto, sa pagtangkilik ng lokal na talento. Mula dito sa Pasig City para sa UrTV News, Israel Adriatico, sumasaludo sa bawat Pilipino.